Panfilo Lacson, napikon. Marunong din naman pala mapikon itong mama na ito. Bakit di mo ayusin? Yung pagdinig mo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, Panfilo Lacson. Para hindi nasasabihan yung committee mo o mismong ikaw na inutil, walang kwenta, patunayan mo na totohanan yung pagdinig mo sa maanumalyang flood control project. Yung mga mastermind na kilalang kilala na ng ating mga kababayan, pangalanan mo, idamit mo. Huwag yung parang iniiwasan mo. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, kapag ka nababanggit na daw ninyo ang pangalang excuse me ang pangalang Romualdez, biglang naiiba daw yung topic biglang tawag nito, biglang nababago yung script o hindi o natitigil pansamantala yung inyong pagdinig dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. O nahahalata ho kayo ng ating mga kababayan, Panfilo Lacson, na para bagang meron kayong kinikilingan, na para bagang mas matimbang sa inyo si Martin Romualdez kaysa sa mga sambayan ng Pilipino na nagtitiis ng baha araw tuwing may bagyo, tuwing may ulan. Kalaunan nababawian pa ng buhay yung iba nating mga kababayan. O ito ho, sabi niya, tikunin din pala itong mama. Pang-iinsulto sa Blue Ribbon, pang-iinsulto rin sa Pilipino. Ginagamit na naman ng Pilipino. Dilaw na dilaw ang datingan. Dilaw ka na ba ngayon, Panfilo Lacson? Huwag niyo pong dinadamay po ang Pilipino. Dahil karamihan po ng Pilipino, mismong ang komite ho ninyo ang nang-iinsulto sa palagay ko. Di ba? Parang binabaliktad po ninyo, pabiktim ho kayo Style bulok yan, sir. Yung pabiktim nyo. Ito, pang-iinsulto sa Blue Ribbon, pang-iinsulto din daw sa Pilipino, mga babae, sabi ni Ping. Aba, kami po ang naiinsulto sa inyong komite. Panfilo Lacson. Senator Ping Lacson, mariing pumalag sa kritiko ng investigasyon ng flood control project. Mariing pinuna ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson ang umano'y pang-iinsulto sa kanilang investigasyon tungkol sa maanumalyang flood control project. Kahit ni Lacson, ang pandalait sa investigasyon ay hindi lang laban sa kanilang miyembro, kundi isang insulto rin sa mga Pilipinong sumusubaybay sa kanilang pagdinig. Oo, sumusubaybay po kaming sabayan ng Pilipino, Panfilo Lacson, sa inyong pagdinig. Pero kami po ang naiinsulto dahil yung taong nais namin matukoy mo mismo magmula sa bibig mo na siya ang mastermind, sana nabanggit mo, hindi nyo po nagawa, sir. Ito po ang naiinsulto rito. Ang sambayan ng Pilipino o yung inyong komite. Sa palagi ko, sir, ang maraming Pilipino ang naiinsulto. Nasasaktan lang kayo. Kayong, lalo na ikaw, kasi ikaw ang chairman ng Senate Blue Ribbon Nasasaktan ka lang, sir. Kasi masakit talaga ang binitawan ng mga salita ng ating mga kababayan. Totoo naman yan. Di ba? Bakit hindi niyo po kayang pangalanan si Gutesa? Si Martin Romualdez. Sinabi na po ni Gutesa, nasabwat si Romualdez. Sinabi na rin ni Saldico. Ano pa ba kulang? Kinakailangan si Marcos mismo ang magsasabi na sangkot yung pinsan niya? Hindi na siguro kailangan. Pero, etong ating mga kababayan
na nagsasabi lang ng ano? Republic of Mindanao, katulad ni Attorney GB Mondok, kinasuhan ng sedition. Di ba? Nag-post lang naman sa kanyang social media account, nagpahayag lang naman na nananais niya na maging Republic of Mindanao o secession for Mindanao. Di ba? May kaso kaagad. Pero yung mga pinangalanan na, katulad ni Romualdez, pinangalanan pa mismo ng tropa niya, ng mga kaibigan niya, tulad ni Saldico, wala lang. Nililihis-lihiso ninyo, iniiba-iba ninyo, para hindi mapag-usapan at lumutang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ibagay kami po ang iniinsulto ninyo. Kaming Pilipino ang iniinsulto ng inyong komite. Isa ka na rin sa mga nang-iinsulto sa amin sa palagay ko. Yun ang nararamdaman ko aniya, pare pangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearing. Ayon kay Lacson, ang ganitong klase ng panlalait ay naglalayong pahinain ang kredibilidad ng komite at ikuble ang tunay na katotohanan sa likod ng proyekto. Sir, naku po, sapol na naman kayo dito. Kayo po ang nagkukuble sa katotohanan. Kayo po ang natatakot na pangalanan ng Martin Romualdez. Hindi po sa akin ang galing, kundi kay Senator Rodante Marcoleta na kapag nababanggit na daw niya ang pangalan Romualdez, ay agad-agad mong pinatitigil. Hakup po. Tapos gusto niyong palabasin ang katotohanan na kayo po, sa palagay naming mga Pilipino, ang nagtatakip po sa katotohanan, sir. Mahiya naman po kayo sa sinasabi nyo. Lahat po na sinasabi nyo, sapul kayo. Di ba, mga kababayan? Bakit? May credibility pa ba ang Blue Ribbon Committee sa Senado? Sir, meron pa po ba kayong kredibilidad? Sa mabanggit nyo lang ang pangalan Romualdez, hirap na hirap kayo. Doon pa lang, nalagas na po ang inyong kredibilidad. Yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung ganoong karami na mga taong nanood kahapon sa inyong pagdinig online, hindi pa ho yun kung totoo sana ang naging pagdinig ninyo yan sa inyong komite. Ilan lang ba? 22,000 live viewers. Kung si Rodante Marcoleta yun, baka umabot pa ng 60 yun. Napakaliit lang po na mga nanood sa inyo. Patunay ho nun na hindi po nagtitiwala sa inyong komite na ang ating mga kababayan. Mahiya-hiya ho kayo. Tangina kasi, kailan ba kasi mapapalitan ang liderato ng Senado? Sana yung mga kaibigan natin dyan, na mga senador, mga Duterte, mga Duterte Black, ika nga kung tawagin. Kasi kaalyado natin yung mga yan Sana naman po, mga sir, kumilos na po kayo. Ikuditan yun. Di ba? Kumilos na po kayo para mapalitan ang liderato ng Senado. Pero yung kudita na yan sa Senado, kayo lang po nakakaalam. Hindi naman po namin alam yan. Hindi naman po kami senador. Hindi rin po kami abogado. Kayo lang po nakakaalam kung paano nyo po gagawin niyang mapalitan ang liderato ng Senado. Kasi pag napalitan ang liderato ng Senado, siguradong maibabalik si Senator Rodante Marcoleta
sa Senate Blue Ribbon Committee at siya ulit ang magiging chairman. Yan, maaari, mayroong kredibilidad talaga ang BRC kapag si Rodante Marcoleta na ang magiging chairman nito. Sa ngayon, hanggat hindi si Marcoleta, Senator Panfilo Lacson, wag po kayong mapipikon sa amin, sir, ha? Karapatan lang naman po namin na ilahad yung aming mga saluubin. No, ho, sir? Kasi yan ang napapansin namin sa pagdinig ninyo Yan ang nakikita namin, kaya nga kami walang gana manood kahapon. Sa simula lang ako, tapos nung hindi pa nga umabot yata ako ng kalagitnaan. Nakapanood, walang kwenta talaga, sabaw, ampaw talaga ang pagdinig kahapon sa Senate Blue Ribbon. Kayo po, mga kababayan, tanungin ko. Nasiyahan ho ba kayo sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon? Nasiyahan ho ba kayo? Kontento po ba kayo sa mga pinagsasabi nila? Di ba hindi? Paki-comment po para mabasa natin. Ito pa isang balita, mga kababayan, na sinisigurado nitong si Senator Rodante Marcoleta na ito ngang si Martin Romualdez, dating speaker, mayroong ebidensya talaga na nauugnay dito sa flood control o ghost project na ito. Ito, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Kanina lang po, mga kababayan, sa kanyang press con, kasama sila ni Senator Amy. Ito, basahin ko. Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na may mga ebidensyang nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y ghost flood control project patay sa kanyang isinumiting minority report. Nabanggit na rin po ito kanina. Bagamat mayroon siyang isinumiting minority report, kanina nabanggit na rin po ito, mga kababayan, sa kanyang press con nilang dalawa ni Senator Amy Marcos. Meron maliwanag na meron pong ebidensyang nag-uugnay kay Martin Romualdez sa flood control project na scam. Bakit hindi ito pag-usapan sa Senate Blue Ribbon Committee? Panfilo Lacson, no? Sa poll ka na naman dito, sir. Marcoleta na yan. Mas pinagkakatiwalaan niya ng maraming Pilipino. Ikaw, mas pinandidirihan ng